Para sa karamihan, hindi kumpleto ang kainan kung walang panghimagas. Kaya kung kumakalam na ang inyong sikmura para sa isang matamis na food trip, hayaan niyong maging tour guide ang ating Good News Girl, Bea Dinene. Humanda sa mga dessert na may mga kakaibang lasa at itsura. Para sa akin, hindi kumpleto ang isang meal kung wala ang pinaka-paborito kong klase ng pagkain, ang panghimagas o desserts. Ngayon, samahan niyo kami sa isang food trip, hindi lang ng mga simpleng desserts, kundi ng mga kakaiba at unique. Bakit sila unique? Panoorin niyo to. Para sa kakaiba at masarap na dessert, una namin binisita ang ice cream store ni Ian Karandang. Pero dito, hindi lang simpleng chocolate at vanilla ang matitikman. Dito, ginagawang ice cream ang traditional Pinoy desserts gaya ng champurrado, sapin-sapin, tibok-tibok, at manggatsuman. Lagi ko niisip na ano mga pwedeng mga flavors, paano ko mga forms, ano mga shapes, ano mga style na pwedeng magagawa ko dito. So far, nakagawa ako ng cookie sandwiches, nakagawa ako ng ice cream pizza, nagawa ako pati ng ice cream na korteng dim sum. So gusto ko na, I'm trying to make something exciting, interesting, always trying to find yung susunod ng bagong flavor. Ang mga kakanin-inspired ice cream dito, gawa talaga sa malagkit o glutinous rice. Para sa suman ice cream, kunin namin yung ice cream base na gawa sa gata. Haluin namin dito. Freshly made ice cream. Para sa akin, yung mga kakanin, yan lang yung dessert talaga na sa atin talaga. A lot of our other desserts gaya ng Sans Rival, galing may European roots yun eh. Yung kakanin, masabi natin talagang Asian, talaga sa Philippines yun. Tulad ni Kuya Ian, nagsimula ang grupong ito sa pag-e-eksperimento sa kusina. Requirement kasi sa klase nila ang magtayo ng negosyo at ang naisip nila, homemade tarts. Para sa business namin, gusto namin magbigay ng something innovative sa market. So, naisip namin, bakit hindi tart? Since marami namang flavors yon sa Pilipinas. Binubuo ang tart ng crust at filling. Hinuhulma ang dough para maging isang maliit na bowl. Lalagyan ito ng iba't ibang fillings at saka bubuhusan ng custard o krema. Ipapasok sa oven at pagkatapos ng 10 minuto, pwede nang ihain. Sa fruit tarts naman, we have Oreo cheesecake tart and maraming fruit tart. Pero ang mga tarts nila hindi lang matatamis. Meron din silang savory. Nariyan ang tarts na chicken pesto, longganisa, at maging tinapa at kamatis. Actually, nakakagulat pag sinabi mong tinapa and tomato tart kasi isipin mo bagay ba yon sa tart. Pero it's our best seller. Tsokolate na malamang ang pinakasikat na dessert sa buong mundo. Pero kakaiba ang paggamit ng tsokolate dito sa susunod naming binisita, isang chocolate store. Dito ginagawa itong pizza, pasta, at iba pa. Ngayon sa chocolate pizza, one of the owner, nagkaroon siya ng idea na yung mga Pilipino, mahilig sila sa tuyo, yung sa tuyo and champurrado. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbuhos ng tunaw na chocolate sa freshly baked pizza dough. Tsaka nilalagyan ng tradisyonal na pizza toppings tulad ng shallots, anchovy at bacon. Ito yung Arriba chocolate pizza. Meron din silang pasta dish kung saan tsokolate ang ginagawang sahog. Ito ang Montezuma chocolate pasta. At tingnan nyo to, brownies na may bacon. Sa yung chocolate naman, expandable nga. Iba-iba eh. Pwede naman siyang matamis, pwede siyang hindi masyado matamis, pwede siyang yung iba-ibang percent yung sa chocolate. May dark chocolate, milk, and white. Ang resulta, katakam-takam at talaga namang unique na dessert. Kaya sa susunod na mapadpad sa kusina, huwag matakot mag-eksperimento, lalo na pagdating sa paggawa ng panghimagas, malay nyo, makadiscover kayo ng next big thing sa mundo ng unique desserts. O ayan mga kapuso,
puso, unique desserts with a twist. Pwede nyo itong bilhin o subukan sa inyong mga bahay. Dahil sabi nga nila, there's always room for dessert.